Dakuha natin ang mga kaganapan dyan sa West Philippine Sea. Dahil yung 2 araw na bilateral maritime cooperation event ay dinaluhan po ito ng Amerika at ng delegasyon sa panig naman ng Pilipinas. Naging matagumpay sa pagtatapos ngayong araw. Alamin pa natin ang mga kaganapan, lalo't may namataan daw ho o may sightings ng panig naman o mga tauhan ng China. May balita si Bombo Bea Pinisa. Bombo Dennis, Bombo Victor, matagumpay na nagtapos ngayong araw ang ika-1 maritime cooperative mula nitong Enero 25 hanggang 26. Sa unang araw ng pagsasanay, personal na nakita ng ating team ng Bombo Radio Philippines ang flag hoisting na siyang ginagamit bilang alternatibong pakikipag-ugnayan habang naglalakbay, pati na rin ang replenishment at sea na nakapokus naman sa pagpapanatili ng operational status at endurance sa mga barko, habang sa ikalawang araw naman ng pagsasanay ay isinagawa din ang deck landing qualification naman ng mga piloto ng Philippine Navy na mag-land sa iba't ibang mga vessel. Maliban dito, nagsagawa rin ng flyby exercise na ginamit naman ng mga air assets ng Philippine Air Force na Super Tucano at photo exercise na gumamit naman ng AW109 aircraft na siya namang naglalayon na i-assess ang kasalukuyang kalagayan ng mismong maritime cooperative activity. Ayon kay BRP Antonio Luna Commanding Officer Captain Jennifer Monforte, matagumpay at matiwasay na naisagawa ang mga pagsasanay nang naayon sa oras at maging sa mismong proseso kung paano dapat gawin ang mga naturang pag-exercise. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Captain Jennifer Monforte, ang Commanding Officer ng BRP Antonio Luna. As an overview, doon sa first day natin sa exercise, mag-conduct tayo ng maneuvering exercises, communication exercises, at saka deck landing, including replenishment at sea. Kinonduct natin lahat yon at successful naman yung natin. Maliban dito, Bombo Dennis, isang People Liberation Army Navy ship na isang Jiangkai class frigate na may number na 500 ang namataang nagmamatiyag sa di kalayuan ng exercise box. Ayon kay Monforte, excuse me, bago pa man makarating sa exercise box, ang Philippine Coast Guard vessel at ang BRP Gabriela Silang at US Navy ship na John Finn DDG-113 ay namataan na agad ang kanilang presensya. Ani pa ng commanding officer, naging profesional at hindi naman nakaabala ang naging presensya ng Chinese Navy ship, kung saan napanatilian niya nito ang layong 3.7 nautical miles mula sa barkong ating sinasakyan. Wala rin anyang naging radio challenge sa pagitan ng Pilipinas at China, dahilan kaya may tuturing din na naging mapayapa ang maritime cooperative activity ngayong araw. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Captain Jennifer Monforte, ang Yung nakita natin is Jiangdao class frigate nila. Ang pangalan ay Xianing 500 yung bow number. At ang pinakamalapit na distance niya sa atin is 3.7 nautical miles. Pero lumayo rin siya ng lumayo at hindi rin naman siya naka-distract sa exercise natin. Naging professional naman sila. Nag-observe naman sila ng professionalism, hindi sila naging obstruction sa daanan ng exercise. Medyo malayo-layo naman sila. Sightings lang, wala namang radio challenges. Hindi naman tayo challenge ng China. Samantala, Bombo Dennis, inaasahan naman na ang mga pagsasanay na ito sa pagitan ng dalawang bansa ay makakatulong pa sa Armed Forces of the Philippines para mas mapalakas pa ang kanilang mga operasyon at maging ang kanilang interoperability kasamang hukbo para sa mas mabisang pagpapatrolya at pagsasagawa ng kanilang mga misyon sa West Philippine Sea o sa iba pang paraan na pasok sa kanilang mandato. Yan muna ang mga updates Bombo, mula Bea? dito sa... Yes, Bombo Dennis. Nais ko lamang din alamin sapagkat maraming mga nag-aalala sa inyong biyahe dyan. Kumusta naman yung lagay ng karagatan sa pagkakataong ito? Dahil, alam natin yung mga pangyayari dito sa mga nakalipas na araw doon sa ilang mga barko. Pero how about dyan sa West Philippine Sea? Kumusta ang lagay ng karagatan? Dito ng exercise box kung saan isinagawa itong maritime cooperative activity sa pagitan ng US at Pilipinas, naging maalon yung Ayan.
Sige. At naging maalon nga yung mga bagamat naging maalon nga itong ating karagatan, hindi naman siya nakaapekto doon sa mismong pagsasanay at nanatili naman ding maaraw itong panahon natin dito sa West Philippine Sea, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat at mag-ingat kayo sa inyong paglalakbay pabalik dito sa mainland. Thank you so much. Yan muna mga updates muna dito sa West Philippine Sea. Ito si Bombo Bea Penizan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.